Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. So tayo po ay manalangin at hingin natin ang patnubay ng banal na Espiritu sapagkat ngayong gabi ang katotohanan kapag inyong natanggap at natutunan, ito'y magpapalaya sa bawat isa. O Diyos, aming Ama, wala kang katulad, kamangha-mangha, kahanga-hanga. Puspusin mo kami ng katotohanan at maranasan namin ang biyaya ng pamumuhay na masunurin sa iyong salita. Sa iyong kaluwalhatian, may himala sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya napakahalagang iyong maunawaan ang katotohanan nasiwalat at aking ibabahagi. It was revealed and I will share it to you. Nasiwalat at ito ay aking ibabahagi sa iyo. Ang titulo ng mensahe ay simple lang, No Time, Reason of Failure. No time, reason of failure. Walang panahon, walang oras. Ito ang dahilan kung bakit maraming bigo. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Hindi ka ba kinakapos? Tanungin mo, hindi ka ba kinakapos? Hello? Kaya makinig kang mabuti dahil dito matututunan mo kung paano ka lalaya sa kakapusan. Sino rito ang gustong laging sobra ang pagpapala? Praise God. Salamat sa 90% na naririto na gusto na walang kakapusan at ito'y ibig din ng Diyos. Kaya dahil ibig natin na hindi tayo kapusin, kaya masipag tayo sa pagdalo ng gawain. Tingnan mo uli ang iyong katabi at sabihin mo, mukhang bago ka yata ngayon. Kaya, alam mo, ang Diyos po natin napakabuti. Tingnan po natin sandali, dahil nga po no time is the reason of failure, reason of failure. Ating tingnan sa 17:4 ng John. Dahil nais kong inyong makita at matutunan ang unang-unang dahilan. I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. So ang unang-unang dahilan ay ignorance. Sabihin mo sa iyong sarili, ignorance. So idiin mo, ignorance. Sa Tagalog po ay kamangmangan. Alam mo ba ang iyong gawain? Salamat sa isang amen. So ang sabi rito, I have finished the work which thou gavest me to do. So tinapos ko ang gawaing ibinigay mo sa akin upang gawin. So ang tanong, alam mo ba ang gawaing ibinigay sa iyo ng Diyos? Huwag kayong mag-amen. Dahil kailangang alam mo yung gawain. Kaya nga, pag kinakapos tayo, ang ibig sabihin, tayo kaya ay nandun sa gawain. Ano nga kaya yung gawain na ibinigay sa atin ng Diyos? Kaya makikita natin, I have finished the work which thou gavest me to do. Kaya kailangan alam natin yung work, yung gawain mo. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, si Pablo ay nakatapos doon sa gawain. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. So ating pansinin po, dahil alam niya ang ibinigay sa kanyang gawain, so nakipaglaban siya sa mabuting pakikipaglaban.
natapos niya yung kanyang gawain at nanatili siyang tapat sa Diyos. Kaya kailangang malaman muna natin ano ang ating gawain. Ano pang maunawaan natin dahil nga yung kamangmangan ang sanhi ng kabiguan. Maliwanag sa Hosea 4:6 that my people are destroyed for lack of knowledge. So, dito makikita natin knowledge of what? Tingnan natin yung Hosea 4:6. Gagamit tayo ng maraming talata dahil para lalong magliwanag ang gawain ng Panginoon na ibinigay sa bawat isa sa atin. My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. So dito po ay nagliliwanag ang gawain. At ang gawain isiniwalat dito ay pagiging saserdote ng Panginoon. Hello? So I will also reject thee. Thou shalt be no priest to me. So, ang ating gawain ay maging pari, maging saserdote. Kaya kailangan maunawaan mo kung ano ang pagiging pari or saserdote. Sa Revelation 1:6, dahil kapag hindi natin ginawa yung ibinigay sa ating gawain, ang ating mga anak ay tatalikdan din, itatakwil ng Diyos. Kaya hindi po biro ang pagwawalang bahala sa gawain ibinigay sa atin ng Diyos. And hath made us kings and priests unto God and His Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. So ating pansinin po, kings and priests. Ginawa niya tayong mga hari at mga saserdote o mga pari para sa Diyos. At sa Kanyang Ama. Sa Kanya ang luwalhati, sa Kanya ang pamamahala at pamumuno at paghahari, magpakailanman at kailanman. Amen. So ano ang ibinigay na gawain sa bawat isa sa atin? Saserdote. Hello? Kaya't kung ating unawain, kailangang lumakad tayo na saserdote. So sa 1 Peter 2:9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth thy praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. A chosen generation of priests. Hallelujah. So lahat tayo, lahat ng Kristiyano ay mga saserdote. We are a generation of priests. Hello? So, if you practice your work, then you will be a holy nation. Meaning, many people will be attracted to your priesthood. Glory. And we are a peculiar or special people. Dahil special ang saserdote. Amen. So ano ang gawain ng mga pare? Show forth that you should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. What is the praises of Him? Galak na galak ang Diyos kapag tayo ay trumabaho dun sa ating gawain. Galak na galak ang Diyos kapag ginawa natin ang pagiging saserdote. Sapagkat hindi siya nabigo dahil mula sa kadiliman, mula sa kasalanan, tayo ay hinango at iniligtas at inilagay sa kagilagilalas niyang liwanag. Amen po ba? Kaya nga ating unawain ang pagkatawag sa atin ay pagiging saserdote. So, tingnan natin sa Matthew chapter 1.
Matthew chapter 1, tingnan natin ang talata dahil kailangan makita mo that we are a generation of priests. So, bakit generation of priests tayo? Arang sabi po dito sa verse 20, o sa verse 17, Matthew 1:17. So all the generations from Abraham to David and are 14 generations, and from David until the captivity, from David until the carrying away into Babylon are 14 generations. And from the carrying away into Babylon unto Christ are 14 generations. So, pansinin natin na ang lahing pinanggalingan natin ay ang lahi ng Panginoong Hesukristo, at si Hesukristo ang mataas na saserdote, at si Hesukristo ang ulo ng kanyang katawan na ikaw at ako ay kabilang. Amen. So, wag mong iiwan yung pagkatawag sa iyo. So, ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming pagdiriwang ng ika-27 taong anibersaryo ng Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa darating na October 26, 2014 sa ganap na alas 10 ng umaga dito po sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Halina at magsama-sama tayong magpasalamat, magpuri at sumamba sa dakila at buhay na Diyos. Amen po ba? Kaya napakahalaga na maunawaan mo yung pagkatawag sa iyo. Tingnan natin sandali sa Ephesians 4:7. Kailangan matutunan mo ang mahalagang katotohanan, but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. According to the measure of the gift of Christ. So, ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya sang-ayon sa sukat ng regalo ni Kristo. Hallelujah. So, ano ang pagkatawag sa iyo? Ano ang gawain natin? At makikita natin na may kanya-kanya tayong pagkatawag at gawain. Sa Romans 12:3, bukod dun sa grace ay meron pang isang mahalaga tungkol naman sa sukat ng pananalig. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. So, kung papansinin po natin, ikaw at ako ay galing sa lahi ni Hesukristo, at ang lahi ni Hesukristo ay mga pari. At hindi lamang pari, mga hari din. Pero kung titingnan po natin, ang mga hari ay gumagawa rin ng gawain ng mga pari. Pero hindi nila pinangangasiwa at pinangungunahan ang mga saserdote. Doon nagkasala si Saul. Pinangunahan niya ang gawain ng saserdote. Yun po'y lumang tipan. Pero sa bagong tipan, we are kings and at the same time priest. Combination of kingship and priesthood. At bakit po tayo ay merong dobling pagkatawag? Because Jesus is the King of Kings. Because Jesus is the High Priest of our profession. So, atin pong unawaing mabuti sapagkat napakahalaga po na iyong maunawa
ang kawalan ng oras sa paggawa ng ating gawain ang siyang dahilan kaya tayo laging, kung sobra man ang pagpapala, pag minsan naman tayo ay nagigipa ring kulang ng kaligayahan. At ang dahilan ay hindi natin ginagawa yung kaloob sa ating gawain at ito ay ang pagiging saserdote. At kung uunawain din po natin ang gawain ng Panginoong Hesukristo sa 1 John 3:8. Sa 1 John 3:8. Napakahalaga po. Ano po ang sabi rito? And he that committed sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil. So ano ang gawain ng Panginoong Hesukristo? To destroy the works of the devil. So ano ang gawain mo at gawain ko? To destroy the works of the devil. Kaya hindi ka po mawawalan ng oras. Ang sanhi ng ating mga suliranin ay upang magkaroon tayo ng oras sa pakikipagniig sa Diyos. Kapag may suliranin tayo, lalong dumalo tayo ng gawain. Kapag merong nagaganap sa ating hindi natin maunawaan, laging tandaan natin na merong layunin yung mga bagay na hindi natin nauunawaan. At laging ito po ay maganda. Kaya nga kung ating uunawain, kapag nawalan ka ng oras sa Biblia, kapag nawalan ka ng oras sa panalangin, kapag nawalan ka ng oras sa pagdalo, sa pagtitipon, kapag nawalan ka ng oras sa Diyos, magugulat ka na lamang sapagkat hindi mo mapagtagpo-tagpo yung mga pangarap mo at pangangailangan sa iyong pang-araw-araw na buhay. At ang dahilan, nakaligtaan mo yung iyong gawain. Tinapos ko ang gawain ibinigay mo sa akin. I finished the work that you have given me. Kaya nga kung titingnan po natin ang pagiging saserdote ang ating unang gawain. Ngayon atin pong unawain. Ang tinawag ng Panginoon sa bagong tipan ay mga alagad. Tatlong bagay, He called, siya tumawag, and then He trained and He sent. Siya tumawag, sinanay niya yung kanyang mga tinawag at isinugo niya. Kaya't napakahalaga na iyong maunawaan ano ang layunin ng pagtupado sa gawain na ibinigay sa iyo at sa akin. Ano ang layunin? Ano ang gamit ng pagkatawag sa atin? Sapagkat napakahalaga po na maunawaan natin kung ano ang mismong ating sentro ng ating pagkilos sa ating gawain. Ano yung pinakang sentro? Bakit tayo magtatagumpay kapag ginawa natin yung personal nating gawain? Si Pablo ay nagtapos, si Pedro ay nagtapos, ang lahat ng mga alagad na sumunod sa Panginoon ay nagtapos. Ang isa pang nais kong inyong maunawaan ay tiyakin ninyo ngayong gabi ng tiyak na ang pangalan mo'y nakasulat sa aklat ng buhay. Amen. Huwag muna kayong amen. Dahil may katibayan kung bakit nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Hindi muna ako hihingi ng amen. Dahil kailangang maunawaan mo kung ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Hello? Tahimik. Masunurin tayong lahat. So, sinubukan ko lang kung kayo susunod. So, pag sinabi kong pwede ng amen, ayan, so, he that committed sin is of the devil. So, siyang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Ayan, pwede yun. For the devil, sinned from the beginning. So, ang lahat ng gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Sapagkat ang dyablo ay nagkakasala na mula pa sa simula. Kaya nga dito, sa ginagawa ng dyablong kasalanan, dumating ang Panginoon sa layunin na sirain, wasakin ang mga gawa ng dyablo. At ano ang mga gawa ng dyablo? Kasalanan.
Kaya napakahalaga na maunawaan natin na ikaw at ako ay merong kapangyarihan na wasakin ang gawa ng dyablo, pero ang nakalulungkot, ang mga Kristiyano ay takot sa dyablo. Yun po ang nakalulungkot. Sapagkat kulang sila ng karunungan. Ang aking bayan ay napapahamak at nawawasak dahil sa kakulangan ng karunungan, at kaya nagkulang dahil tinalikdan niya. They lack knowledge because they rejected knowledge. Kaya pansinin po natin, ang kailangan natin as priest, ang kailangan natin ay kaalaman. Knowledge. Kailangang makilala natin ang Diyos at kailangang personal ang pagkakilala natin sa Diyos. Ngayon nating unawain, pagkilala mo ang Diyos, grabe ang iyong kapangyarihan. Sa Daniel 11:32, yung mga nakakakilala sa Diyos, ipakikita ko po sa inyo kung sino ang pangalang nakatala sa aklat ng buhay. Dahil napakahalaga po nito, nakatotohanan ito. And such as do wickedly against the covenant shall be corrupt by flatteries. But the people that do know their God shall be strong and do exploits. Atin pong unawain yung unang bahagi. At yung gumagawa ng kasamaan, yung wickedly, ay sariling pananaw ng isang tao, sariling pamamaraan ng isang tao, that is wickedness. So, and such as do wickedly against the covenant shall be corrupt by flatteries. Yan na maraming nagkukunwang propeta, maraming nagkukunwa na nakarinig sila sa Diyos. Pero iba ang pamamaraan nila sa paghahayag nung narinig nila sa Diyos at iba ang kanilang pamumuhay sa lungat doon sa sinasabi nilang narinig nila ang boses ng Diyos. Kaya kung ating papansinin, as do wickedly against the covenant. So what is the covenant? Ano ang tipan ng Diyos na kay Jesucristo, ikaw at ako ay naligtas, kay Jesucristo ikaw at ako ay pinabanal, kay Jesucristo ikaw at ako ay natubos. At kay Jesucristo tayo ay laging magtatagumpay. That is the covenant. So kung tayo tutuloy-tuloy dun sa tipan ng Diyos, hindi tayo madadaya. What is flattery? Empty. Commendation. Yung walang laman. Sasabihin sa iyo, ang galing-galing mong Kristiyano, ang galing-galing mong manalangin, those are flatteries. Sapagkat ang tunay na kahusayan ay makikita na sumusunod sa ating buhay. Hello? So, ating pansinin, para hindi tayo madaya ng mga sasabihin ng mga tao, at makikita natin na may lalapit sa iyo, ang galing-galing mong manalangin, iba ka talaga. Ang lalim, at saka, totoo ka, umiiyak ka pa. Those are flatteries. Do not canvass for the praises of men. But the people that do know their God shall be strong and do exploits. So, ang mga taong kilala ang kanilang Diyos ay magiging malakas. Ano ang kalakasan? Na kahit hindi pa tinatanggap ang katugunan sa panalangin, kahit ilang taon na hindi pa niya natatanggap yung katuparan ng kanyang pangarap, malakas pa rin siya. Hindi siya pinanghihina ng tagal ng panahon ng paghihintay. At nakagagawa pa rin siya ng mga pambihirang gawain sapagkat hindi siya napapagod sa paghihintay dahil ang mga naghihintay na umiibig at nagtitiwala sa Diyos ay laging magiging malakas. Yan, pwede na ang amen dyan. Amen. So, purihin po ang Diyos. Amen. So, kilala natin ang Diyos at paano natin makikilala ang Diyos? How shall we know God? Kaya napakahalaga po na ating unawain na ang ating pagiging born again, ang naligtas lang sa atin ay ang ating kaluluwa. Ang ibig sabihin ng born again experience, our fellowship with God is restored. So yung espiritu lang po natin ang na-born again, pero ang kaluluwa natin kailangan ng transformation. Kaya kailangan, we have to preach Christ and repentance
so that people will return to God. Kaya nga, yung no time, the reason of failure, kung mapapansin natin, maraming Kristiyano ang walang oras sa gawain ng Panginoon, walang oras sa prayer meeting, walang oras sa Bible study, lalong walang oras sa overnight. Ano kaya ang dahilan? Yun po ang malaking katanungan. Ito ba ay makapag-aambag ng katiyakan sa pag-akyat sa langit ng isang mananampalataya? Ating titingnan sa salita ng Diyos. Napakahalaga po. Tingnan po natin sandali. Alam mo, kailangan magkaroon ka ng maraming oras sa Biblia, maraming oras sa panalangin, maraming oras sa pakikipag-ibigan sa Diyos. Sa Malakay 3:16, matutuklasan ninyo ngayong gabi, may katibayan po kung ang pangalan mo'y nakasulat sa aklat ng buhay. Then they that fear the Lord spake open one to another, and the Lord hearkened and heard it, and a book of remembrance was written before him for them that feared the Lord and that thought upon His name. So, a book of remembrance. So, pansinin po natin, kapag may kasama kang kapwa Kristiyano at ang pinagkukwentuhan ninyo ay ang mga kagilagilalas na ginagawa ng Diyos sa iyong buhay, yung inyong kwentuhan, itinatala ng Diyos sa aklat. Hello? Amen? At sino yung pagkukwentuhan ay anong ginagawa ng Diyos sa kanilang buhay? Them that fear the Lord and them that thought upon His name. Yung magkukwentuhan tungkol sa kagilagilalas at kamanghamanghang ginagawa sa Kanya ng Diyos ay ang mga taong laman ng isipan ang pangalan ng Diyos. So, kailangang laman ng ating isipan ang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen po ba? At kailangan ang ating pinagkukwentuhan ay ang ginagawa ng Diyos. Amen po ba? So, dito makikita natin ang napakahalagang katotohanan tungkol po sa mga pangalang nakatala sa aklat ng buhay. Tingnan po natin sa Revelation 19. At tingnan natin kung saan natin makikita o sa Revelation 20 verse 12. Tingnan po natin, Revelation 20 verse 12. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book, singular, was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. So tingnan po natin yung una, books, mga aklat. Yung pangalawa, book, isang aklat. At ating pansinin, ang nauna ay yung mga books, yun yung pinagsusulatan ng lahat ng ginagawa natin, lahat ng sinasabi natin, lahat ng iniisip natin, nandun sa mga aklat na yun. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming pagdiriwang ng ika-27 taong anibersaryo ng Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa darating na October 26, 2014 sa ganap na alas 10 ng umaga dito po sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Halina at magsama-sama tayong magpasalamat, magpuri at sumamba sa dakila at buhay na Diyos. Kaya bubuksan yung mga aklat dahil ang bawat harap sa Panginoon ay hahatulan sang-ayon sa kaniyang mga ginawa, sinabi, inisip. Napakahirap pala. Ay kung madali po ang papuntang langit, ay marami po ang makakasama natin. Eh ang sabi nga, the gate to life is narrow and the way to life. So, makipot ang pintuan at makitid ang daan. At iilan ang nakasusumpong at naglalakbay doon. Pero ang patungong kapahamakan, patungong impyerno, napakaluwang
At marami ang naglalakbay doon. Kaya ito ang sasabihin ko sa inyo. Palagay ko lang, personal kong opinion, ikaw ay papuntang langit. Ano po? Purihin ng Panginoon. Kung sasabihin kong ikay papuntang impyerno, hindi ka magiging maligaya. Kaya, i-assume natin na parang papunta kang langit. Amen. Hallelujah. So, at pansinin po natin, and the books were opened at binuksan ang mga aklat, at binuksan din ang aklat ng buhay, at ang bawat namatay ay hinatulan sang-ayon sa mga bagay na nakasulat doon sa mga aklat, sang-ayon sa kanilang mga gawa. Kaya kailangan alam mo ang gawain na inirigalo sa iyo ng Diyos. Tinawag ka para sa isang gawain, hindi para maghanap buhay at magkabahay at magkasasakyan at magkaroon ng maraming magagandang high class na mga kasangkapan. Hindi yun ang layunin ng ating kaligtasan. Ang layunin ng kaligtasan, wasakin ang mga gawa ng dyablo. Amen. Hallelujah. So tayo saserdote, kaya ang gawain ng saserdote ay wasakin ang gawa ng mga dyablo, at ang gawain ng mga dyablo ay nasisimulan sa iyong tuhod at sa iyong prayer closet. As priest, we are intercessor. As priest, we are mediator. Are you mediating? Are you interceding? Are you supplicating? Namamagitan tayo, nakikiusap tayo, namamanhik tayo sa Diyos. Kaya yun ang dapat na gawain natin bilang saserdote at bilang mga hari. Kailangan tayo ay may pag-uugali ng isang maharlika. Hello? Kaiba ang iyong buhay kaysa mga ibang tao. You are royalty. O, purihin ang Panginoon. So there is a book of life. And there are books. Kaya kung titingnan po natin, paano mo matitiyak na ang pangalan mo ay nakatala sa aklat ng buhay? Sa Luke, mag-zero in na po tayo para maka-amen na kayo. Sa Luke 10:20, notwithstanding in this, rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Ang pangalan ko, Tiyago, na nakasulat sa aklat ng buhay. Hallelujah. Ang pangalan ng aking asawa, Tiyago rin, na nakasulat sa aklat ng buhay. Ang mga anak ko, Tiyago rin, na nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. At ngayong gabi, titiyakin ko na kayo rin ang inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pastor Carlos, ang pangalan mo ba ay nakasulat sa aklat ng buhay? Amen. Purihin ng Panginoon. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Amen. So, pansinin po natin, kailangang matiyak natin na ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. At paano mo matitiyak na ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay? Pag ikaw po'y pumunta sa National Census at wala yung pangalan mo, ano ang mangyayari? Gagawa ka ng affidavit, gagawa ka ng lahat ng paraang legal para maisulat yung pangalan mo sa census ng Pilipinas. Hello? Dahil pag wala ang pangalan mo sa census ng Pilipinas, wala kang voter's ID card, wala kang senior citizen card, at wala ka ring passport. Amen. Hello? Kaya kailangang nakasulat ang pangalan natin sa National Census. Kung yun ay totoo sa lupa, yun ay totoo rin sa langit, sapagkat tayo naglalakbay patungong langit at kailangan na ang pangalan natin ay nakatala sa langit, sapagkat ikaw at ako ay mamamayan ng langit, hindi ng lupa. Amen. Nakukuha niyo po? Excited na kayo? Hallelujah. Amen. Hallelujah. So dahil kayo excited na, ngayong gabi, salamat at kayo'y dumalo sapagkat ngayong gabi matutuklasan mo na ang pangalan mo ay nakatala sa aklat ng buhay kung, yan po yung malaking question mark.
Hallelujah. So, tingnan po natin sa Luke chapter 4 verse 1. Nais kong inyong maunawaan na meron pong pagsasanay. And Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Nais ko pong inyong maunawaan na kailangang ikaw ay puspos at punong-puno ng banal na Espiritu. Hello? Kailangang puspos ka ng banal na Espiritu. Yung pagiging born again, ang kasunod ay baptism in the Holy Spirit. Ang utos ng Panginoon, huwag kayong aalis ng Jerusalem hanggat hindi kayo nasisidlan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Doon sa katanungan ko, ikaw ba'y puno ng banal na Espiritu? Ano ang katibayan na ikay puno ng banal na Espiritu? Sa Ephesians 5. Tama, power. Pero ano yung mga literal na pagkakakilanlan doon sa kapangyarihang yon? Sa Ephesians 5 verse 18. Kailangan alam mo kung ano yung kapangyarihang yon. Ephesians 5:18. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. So dito makikita natin, wine and the Holy Spirit is symbolic of power. Dahil ang isang tao pag nalango sa alak, siya'y maingay. Pero kung ikaw ay puspos ng Espiritu, maingay ka rin at magkukwentuhan tayo tungkol sa Diyos. Pero pag ang isang tao ay nalango sa alak na nakalalasing, ang pagkukwentuhan niya ay kayabangan nila. Yung mga tagumpay nila, yung paglakad nila sa lubid, yun naman pala lubid ay nasa sahig. So, and be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. So, anong palatandaan na ikaw ay puspos ng Espiritu? Verse 19. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. So kung ikaw po'y puspos ng Espiritu, umaawit ka sa iyong sarili. Hello? Nagsasalita ka sa pamamagitan ng pagbasa mo ng mga salmo, nagsasalita ka sa iyong sarili. At umaawit ka ng mga himno, ng mga spiritual na mga awitin, at umaawit ka at ikaw ay merong paghiging sa iyong puso at ito ay lahat ay iniaalay mo sa Panginoon. So kung puspos ka ng Espiritu, dapat pag nag-iisa ka, umaawit ka. So lahat ba ay umaawit pag nag-iisa, lalo na pag may problema? And then sa verse 20, ito pa ang isang katibayan. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Nagbibigay ng mga pasalamat lagi. Sa lahat ng mga bagay, nagbibigay ng pasalamat sa Diyos at sa Ama sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Hindi pa po tapos, semicolon, verse 21. Submitting yourselves one to another in the fear of God. Ano po ang ibig sabihin? Nagpapasakop sa isa't isa dahil sa paggalang at pagsamba sa Diyos. Kaya napakahalaga po na ang pantiyak na ang pangalan natin nakatala sa aklat ng buhay dahil tayo ay puspos lagi ng Espiritu. Ano pa ang karagdagang pagpapatunay sa kapuspusan ng Espiritu? Ibalik natin sa Luke chapter 4 verse 1. Yung ating tinukoy kanina. And Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Saan siya dinala ng banal na Espiritu? So, led. Siya ay dinala ng banal na Espiritu saan? Sa ilang. Kaya nga, kung iyo pong unawaan, kung puspos ka ng Espiritu, ano ang mangyayari sa iyo? Dadalhin ka ng Diyos sa personal mong wilderness. Dadalhin ka ng banal na Espiritu sa personal mong disyerto. Hello? Nais kong makita ninyo ang unang-unang mahalagang katotohanan ng kalagayan ng lahat ng puspos ng banal na Espiritu. Was led by the Spirit into the wilderness.
Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagkakaloob at pagsuporta sa mga misyon na inaabot ng ministeryong ito. Natapos po at naipamahagi natin ang ating pong mga biyaya sa ating pong mga kapatid sa pananampalataya sa Women's Correctional. At sa lansangan po ng Binyan, Laguna, tayo po ay nakapamigay ng free hamburger. Kaya tuloy-tuloy lamang po sa inyong paghahandog ng kaloob. At tandaan po natin, ang maligayang nagbibigay ay pagpapalain ng ating Panginoon. Suportahan ang gawain ito at maranasan ang pagpapala at biyaya na laging kakaiba sa pangkaraniwan. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming pagdiriwang ng ika-27 taong anibersaryo ng Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa darating na October 26, 2014 sa ganap na alas 10 ng umaga dito po sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Halina at magsama-sama tayong magpasalamat, magpuri at sumamba sa dakila at buhay na Diyos. Sa Romans 8:14, kailangan po na ikaw ay araw-araw puspos ng banal na Espiritu dahil ang mga anak ng Diyos, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Sino ang mga anak ng Diyos? Yung pinapatnubayan, yung pinangungunahan ng banal na Espiritu. Kaya kailangan may oras ka. The reason of failure is that people has no time with the Holy Spirit. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Sa marami na pinapangunahan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga, ang katibayan na ikay anak ng Diyos, lalaman mo mamaya-maya na ang pangalan mo ay totohanang nakatala sa aklat ng buhay. Hello? O, purihin ng Panginoon. So, ikay anak ng Diyos dahil nangunguna sa iyo ang banal na Espiritu. Kung nangunguna sa iyo ang banal na Espiritu, lahat ng nangyayari sa iyo dapat ipagdiwang mo. Hello? For all things work together for good to them who are called according to His purpose, to them that love the Lord and is called according to His purpose. Romans 8:28. Napakahalaga po na ang banal na Espiritu ay magmuno sa iyo at sa aking buhay dahil ang banal na Espiritu magsisiwalat kung ano ang ibibigay ng Diyos sa iyo sa bawat oras. And we know, so ang laging pamumuhay po ay nalalaman natin at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay magkakalakip at magkakasamang gagawa para sa ikabubuti natin dahil iniibig natin ng Diyos. At tayo tinawag sang-ayon sa kanyang layunin. Ano ang layunin ng Diyos? That we shall destroy the work of the devils. Hello? So ang gawain mo ay wasakin ang gawa ng dyablo. Hindi pag nakita ang dyablo, takbo ka na kay pastor. Dapat lahat tayo, bawat isa, winawasak ang gawa ng dyablo. Ayan, purihin ng Panginoon. Nahahamon na kayo. So, atin pong pansinin, kapag nasa iyo ang banal na Espiritu, sa James 2:4, 1:2. James 1:2. Ito ang magiging iyong ugali. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. So ikaw po'y matutuwa at magkakaroon ka ng sobrang kagalakan kapag ikay dumaraan sa maraming pagsubok. Wow. Ikaw ba natutuwa sa pagsubok mo ngayon? O nanggagalaiti ka dahil kung sino-sino ang sinisisi? Huwag kang maninisi dahil para sa kabutihan natin yung ating dinaraan ng pagsubok. So ang ating gawain ay magalak. Count it all. All the temptation that we are passing through, we have to count it all joy. Nakukuha niyo po, verse 3. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. So ano ang sinusubok sa atin? Hindi po ang ating personal na buhay. Ang sinusubok sa atin, gagamitin mo ba yung gift of faith na nasa iyo? Gagamitin mo ba yung pananalig na regalo sa iyo ng Diyos? Sapagkat pag ginamit natin ang regalo ng pananalig, yung pananalig ay gagawa ng pagkamatiisin.
And then pag ikay matiisin na, ano ang sabi sa 4? But let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. So, kapag tayo po ay nagalak, dahil puspos tayo ng Espiritu, anuman ang ating kinakaharap na hindi natin maunawaan, kapag tayo po ay nagalak, tayo po ay nagkakaroon ng pagkamatiisin, at ang mga matiisin hindi nagrireklamo, at ang mga matiisin hindi naghahanap ng wala sa Kanya, nagpupuri at nagdidiwang sa Diyos kahit wala pa yung Kanyang kailangan. Amen. Hallelujah! Ang karagdagan pa sa Hebrews 10:35, kailangang maunawaan mo ito sapagkat ang malalaki mong problema ay may malalaking kasagutan, ang malalaki mong krisis ay may malalaking tagumpay. Kaya, una, cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. Huwag mong tatalikdan yung tiwala mo sa Diyos kahit hindi mo maunawaan, sapagkat ang sabi ng Biblia that the way of the Lord is the sea and the pathway of the Lord is the rivers, and His footsteps are unknown and no one can determine it. So, ang daan ng Diyos ay katulad ng dagat, at ang landas ng Diyos ay katulad ng mga ilog, at ang Kanyang hakbang ay walang makauunawa. Kaya pansinin po natin, dependence on God ay kailangan gawin natin every day, dahil hindi siya nagre-repeat ng paggamit sa wala pong methodology ang Diyos. Moment by moment, may gagawin ng Diyos na panibago sa iyong buhay. Kaya hindi ka magsasawa ng pagtitiwala sa Diyos dahil laging may bago. Amen. O, purihin ng Panginoon. Kaya yung tiwala sa Diyos ay pagpatuloy mo, dahil ito ay may pambihirang gantimpala, at ito ay may pambihirang pagpapala. Great recompense of reward. Ito ay may pambihirang pagpapala ng mga gantimpala. Gagantimpalaan ka ng Diyos. O, purihin ng Panginoon. O, ako po'y galak na galak sa Panginoon. Ikaw ba'y galak na galak sa Panginoon? Ikaw ba'y maligaya bawat araw sa Panginoon? Ikaw ba'y natutuwa sa Diyos araw-araw? Ngayon, dinala ng banal na Espiritu ang Panginoon sa ilang, at doon ay tinukso siya ng dyablo. At true to His calling and mission, winasak niya ang dyablo 3 times. Alam na po ninyo yon, kaya hindi na natin iisa-isahin. So ngayon, sa Luke 4:14, yun yung resulta ng tagumpay niya sa ilang. And Jesus returned in the power of the Spirit. So sa verse 1, full of the Spirit, sa 14, in the power of the Spirit into Galilee. And there went out a fame of Him through all the region round about. So ang kapuspusan po ng Espiritu ay personal. Sabihin mo sa iyong katabi, ang kapuspusan ng Espiritu ay personal. Fullness of the Spirit is a personal thing. So, ikaw sa iyong pag-iisa, nandun ang mga katatakutan, nandun ang mga pangamba, at pag may kirot sa iyong katawan, kung ano-anong sakit ang nagmamadali sa iyong isipan, doon mo gagamitin yung kapangyarihan ng Espiritong nasa iyo. Hello? So, ang unang laban ay sa isipan. At maririnig mo habang nag-iisa ka, hindi ka na mahal ng Diyos. Kaya nga, diablo, accuser of the brethren. Kaya kailangan magtagumpay ka sa labanan mo sa isipan, at yan ay personal. Hindi ka na magkakaasawa dahil ikay 40 anyos na. O kung magkaasawa man, nako, hindi ka na magkakaanak. Ay si Sarah ay 90 years old, nagkaanak. Kaya nga, ating unawain, ang kapuspusan ng Espiritu ay para ang isipan mo ay makontrol mo, hindi ng diablo. You have to have a complete control of your mind. Amen po ba? Kailangan control mo ang iyong pag-iisip. At kung ano ang salita ng Diyos, paniwalaan mo. So, ating pansinin, the fullness of the Holy Spirit is for you to be strong inside. Personal po yan. At pag malakas ka na, wala ka ng takot. Hello?
Pag malakas ka na dito, matatag ka na dito, wala ka ng takot sa mga demonyo. Purihin ang Panginoon. So, tingnan naman natin ang pagkatawag sa mga alagad. Sa Luke chapter 9 verse 1, kay Jesus, fullness of the Spirit and then filled with the power of the Spirit. Then He called His 12 disciples together and gave them power and authority over all devils and to cure diseases. So tinawag niya ang lahat ng kanyang 12 mga alagad na magkakasama at binigyan siya ng Panginoon, sila ng Panginoon, power and authority over all devils and to cure diseases. So ating pansinin po yung diseases. Dalawang salita, paghiwalayin mo, dis at ises. Yung is po ay comfort. Yung dis, ang ibig sabihin ay without. So ang disease po, without comfort, hindi makatulog sa gabi, that is a disease. Dahil hindi ka makatulog. Ang sabi rito, Jesus has given you power and authority to cure diseases. Pero kailangan muna, i-apply mo your power and authority over all devils. Hello? Sa verse 2, and He sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. So pansinin po natin yung una, Jesus gave them power and authority to, balik natin sa verse 1, kailangang maliwanagan mo ito. Then He called His 12 disciples together and gave them power and authority over all, ay nasa iyo ang kapangyarihan at kapamahalaan. You have the power, you have the authority over all devils. Walang diablong wala sa kapangyarihan mo. Kaya makakapagpagaling ka ng mga may karamdaman. Amen? At hindi lang yan. Kapag ginamit mo ang iyong kapangyarihan at kapamahalaan laban sa lahat ng diablo, makakapagpagaling ka ng may karamdaman at makakapangaral ka. Ano ba ang pangangaral? May tinawag na mangangaral, pero lahat tayo ay mangangaral. Ano ang pangangaral? Declaration of truths. Kaya pag sinabi mo, si Jesus lamang ang tanging kaligtasan, nangangaral ka na. Ipinapahayag mo ang katotohanan dahil wala nang ibang makapagliligtas sa tao. Mahirap ba yung ipangaral? Si Jesus ang kailangan ng tao. Pangangaral yun. Dahil talagang ang kailangan ng tao ay si Jesucristo at wala nang ibang kailangan kapag si Jesucristo ay nasa isang tao, malulutas ang lahat ng kanyang suliranin, gagaling siya sa lahat ng sakit at karamdaman. Oh, purihin ang Panginoon. Kaya nga kung unawain mo, Jesus has given you power and authority. Oh, purihin ang Panginoon. Yun yung 12. Pero may tinawag siyang sumunod. 70. So yung original 12 disciples, meron siyang sumunod na 70 disciples. Sa Luke 10, verse 17. And the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. So ginamit nila yung application ng Luke 9:1. Nais kong makita ninyo yung fullness of the Spirit and fullness with the power of the Spirit. Magkaiba po itong panahon. At magkaiba rin yung power and authority over all devils and to cure diseases and to preach the gospel and to heal the sick. Magkaiba po itong power and authority. So, yung 70 nagsibalik na masaya. Totoo yung power and authority. The devils are subject unto us through thy name.
So bakit napasakop sa kanila ang mga dyablo? Dahil sa pangalan ni Jesus. Wala silang sariling kapangyarihan. Ang pangalan ni Jesus ang lumalabas sa kanilang bibig. Wow. Purihin ang Panginoon. Verse 18. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Devils, then Satan. Devil and Satan, the same one person. Devils, accuser of the brethren. Satan, the arch-enemy of God. So, yung Satanas ay diablo pagdating sa isipan ng tao. Accuser of the brethren, katulad ng ginawa niya kay Eva at kay Adan. At ginawa rin niya kay Jesus, pero hindi siya nagtagumpay kay Jesus. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming pagdiriwang ng ika-27 taong anibersaryo ng Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa darating na October 26, 2014 sa ganap na alas 10 ng umaga dito po sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Halina at magsama-sama tayong magpasalamat, magpuri at sumamba sa dakila at buhay na Diyos. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa And he said unto them, I beheld Satan as lightning. So Jesus said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Verse 19. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. The first time that they were sent, they received power and authority. And that power and authority, the first time that they were sent, is to destroy all devils and to cure diseases, to preach the gospel and to heal the sick. Alam mo po, sa buhay na ito, pag minsan yayabang ka, yung panalangin ko, dininig ng Diyos. Laging tandaan mo, hindi lang ikaw ang nanalangin. Marami ang nanalangin. Kaya wala kang dapat ipagmalaki. Ikaw ay kasapakat lamang doon sa panalangin. Nakukuha niyo? Huwag mong aangkinin na ako ang dininig ng Diyos. Yayabang ka niyan. At pag pumasok sa iyong ulo na ikay mas magaling kaysa nararapat, nagtagumpay ang diablo sa isipan mo. Hello. Kaya itong pangalawang pagsasabi ng Panginoon, ito'y sinabi niya nung makabalik sila
na nakapagpalaya sila ng dyablo, nakapagpagaling sila ng mga may karamdaman, at nakapangaral sila at nakapagpatutuo at nakapagpagaling sila ng may sakit. Kailan gagaling ang may sakit? Kapag ipinatutuo na si Jesus ang dakilang manggagamot, na si Jesus ang dakilang kaligtasan, na si Jesus ang kailangan ng tao. Kaya wala kang iaalok sa tao. Si Jesus lamang ang first, best, and greatest healer. No option. Kaya pag ikay Kristiyano at kung ano-ano ang dala mong mga bit-bit na maleta ng mga gamot, hindi yan ang pagkatawag sa iyo. You are more than that because you have the power and the authority to defeat and destroy devils and to cure the diseases and to preach the gospel and to heal all the sick. Wow! No time, reason of failure. Kailangan damihan mo ang oras sa Diyos. Damihan mo ang oras sa panalangin, pagsisiyasat sa salita ng Diyos. Kaya dito, nagtagumpay sila eh. Panginoon! 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 Totoo! Sa pangalan mo, lumayas ang mga dyablo. Sa pangalan mo, nagsigaling ang may sakit. Ha, 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 ha. Hallelujah! Pero hindi po yun ang layunin. Yung power and authority, hindi layunin ay magdiwang ka dahil gumagaling ang may sakit, dahil yun po ay given. Na pag ginamit mo ang pangalan ni Jesus, tsak nagagaling ang may karamdaman, tsak nagagaling ang may sakit. It's not us. Ni katiting, wala tayong naiambag doon dahil iniutos sa atin, hindi tayo lalampas doon sa utos. So, our activities are bounded by the command. Kaya pag gumaling ang may sakit, praise the Lord, tapos na. Hindi yung sasabihin mo, iba talaga ako, nag-ayuno ako ng 1 minuto. Huwag ka pong tataas ang kwelyo pag may gumaling. Dahil ang nagpagaling, hindi ikaw, hindi ako. Si Jesus ang nagpagaling. Oh, hallelujah. Kaya tatagal ang iyong ministeryo at tatagal ang iyong buhay dahil walang kaagaw at walang karibal si Jesus. Si Jesus lamang ang napaparangalan. Si Jesus lamang ang naiitaas. Si Jesus lamang ang tumatanggap ng lahat ng papuri. Oh, kaya nga po, second time nakapasa kayo sa OJT. Now, ibibigay ko sa inyo, hello? Kaya binigyan ko kayo ng langis, gamitin ninyo yan sa pagpapagaling ng may sakit, dahil yun yung katibayan, pag gumagaling ang may sakit na pinahiran mo ng langis at pinatungan mo ng kamay, ang pangalan mo ngayon nakatala sa aklat ng buhay. So what is the evidence that your name is written in the book of life? There is healing when you speak the word. Oh, purihin ang Panginoon. Sa Acts 2:22, babalik tayo dyan sa 10:19. Sa Acts 2:22, the only approval of Jesus Christ, you men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man approved of God among you. What is the approval? By miracles and wonders and signs, which God did by Him in the midst of you, as you yourselves also know. No. So, pansinin po natin, kapag nagpatong ka ng kamay sa may sakit at gumaling, ang Diyos ang gumagawa. Si Jesus ang nagpapagaling doon sa napatungan mo ng kamay, sa pinahiran mo ng langis. Ang ibig sabihin, approve ka ng Diyos dahil tumatrabaho siya doon sa iyong panalangin. Gumagawa siya doon sa pagpatong ng kamay. Gumagawa siya sa pagpapahid mo ng langis. At pansinin natin, Jesus of Nazareth, walang ibang lugar na pinagmulan. Ang Jesus of Nazareth, siya ay galing sa Islam area. Pero hindi siya nasakop nung kapaligiran niya. Kaya Jesus of Nazareth, he is more than conquerors. Siya nagtagumpay laban sa kanyang kapaligiran. So ano ang palatandaan na ang pangalan mo'y nakatala sa aklat ng buhay? Nagpapagaling ka ng may sakit. Hello? Marami ang hindi makapaniwala dito. Dahil hindi sila naniniwala sa supernatural. Kaya sa huling panahon, ang mga simbahan ay mawawalan ng pag-asa dahil walang supernatural sa kanilang mga simbahan. Sa Mark
16. Verse 16. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Ito po ang tiyak po sa inyo. Kayo po ay anak ng Diyos. Because you believe and is baptized. And then sa verse 17, and this sign shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues. And then in verse 18, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. So anong mga palatandaan na ikaw ay sumasampalataya? Ibalik natin sa 17. Number 1 na palatandaan. In my name, because you believe, in my name, in Jesus' name, you shall cast out devils. Huwag kang matatakot. Magpalayas ka ng dyablo. Pangalawa, speak with new tongues. Pangatlo, sa 18, when you take up serpents, and if you drink deadly things, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Ano po yung serpents? Ito po'y makamandag pag ito'y nakatuklaw. Ano po yung nakamamatay na inumin? Yun po'y potion. Maaaring yun po ay tubig, o maaari yun ay juice, o kung ano man. Pero hindi ka maano. At magpapatong ka ng iyong kamay sa may sakit at gagaling yung mapatungan mo ng kamay. Huwag mo nang tingnan, gumaling kaya. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang sumasampalataya, magpapatong ng kamay at gagaling ang may sakit. At di patungan mo lang sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, hindi sa ibang pangalan, at pagagalingin ng Panginoong Jesus yung napatungan ng iyong kamay. Amen. Hallelujah. Kaya, kapag nangyari na ang iyong idinadalangin ay gumagaling, huwag lalaki ang kwelyo mo o huwag lalaki ang tenga mo. Kailangang sabihin mo, ako ay walang kabuluhang lingkod lamang ng Diyos. Luke 17:10. Huwag kang magmamalaki. Kapag tumanggap ka ng malaking pagpapala, sabihin mo, so likewise you, when you shall have done all those things which are commanded, you say, we are unprofitable servants, we have done which was only our duty to do. Wala po tayong magagawa outside of the command of God. Huwag mo pong ipagkakamali yan. Ako inutusan ng Diyos na mangaral. I am bounded by that command. Kaya as long as I stay in that command, ang Diyos ay gumagawa. Dahil ginagawa ko yung kanyang utos, hindi ko pwede akong lumagpas doon at hindi ko pwedeng higtan yung utos. Mangaral ka. Kaya nga, unawain mong mabuti, nakakapangaral ako, lumalawak ang sakop ng pangangaral, at hindi ako, kundi siya. We are unprofitable servants. We have done that which was our duty to do. Let him increase, let me decrease. All humility all the way. At ito ang sasabihin ko sa inyo, hindi ka masisindak sa malaking bayaran. Why? Because it is all His. Amen? Hindi ka rin masisindak sa mga problema. Why? Because you have power and authority. Ibalik natin sa verse 19 ng Luke 10. Oh, hallelujah. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Unawain ninyo at kilanlin na binigyan ko kayo ng power. Wow. So pansinin po natin ang tatlong katotohanan: stored power, potential power, and dunamis power. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming pagdiriwang ng ika-27 taong anibersaryo ng Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa darating na October 26, 2014 sa ganap na alas 10 ng umaga dito po sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Halina at magsama-sama tayong magpasalamat, magpuri at sumamba sa dakila at buhay na Diyos. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg?
Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggorante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. So yung stored power ay yung kapangyarihan ng banal na Espiritong nasa bawat isa sa atin. Nasa iyo ang kapangyarihan at para yan ay lumantad, isang problema lang, lalantad yung kapangyarihang nasa loob mo. That is potential power. Amen po ba? Kaya nga, pansinin po natin ang baterya. Ang baterya may potential electrical power doon sa loob ng baterya. Kapag ginamit mo, ito ay tatrabaho. At kapag ang alternator ay nagkarga uli doon sa baterya, ito ay mapupuno uli. Kaya kung ikaw ay nakaugnay sa banal na Espiritu, yung iyong pagkilos laging papalitan ng Diyos, yung kapangyarihang iyong ginagamit sa mga dyablo at sa mga may sakit. Oh, hallelujah. Kaya nga, training ground mo yung mga pagsubok na dinaraanan mo. Huwag kang magmamaktol. Sabihin mo, Lord, salamat sa apprenticeship program mo. Salamat sa training plan mo. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. So ngayon po, dahil nagtagumpay ka, kumbinsido ka na sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, wala ka na katatakutan dyablo. Bakit? Sapagkat ang dyablo ay nasa sakong mo na. Gumagaling nang may sakit dahil ang pangalan mo'y nakatala sa aklat ng buhay. Amen po ba? At ang matatala doon sa mga aklat ay yung iyong mga tagumpay, yung iyong mga pagpapagaling ng may sakit, nakatala yun, patong-patong yun doon. And nothing shall by any means hurt you. Ito pong ikalawang pagbibigay ng power and authority. Behold, I give unto you power to tread. Power over all the power of the enemy. Hallelujah. Ano ba yung power of the all the power of the enemy? Sa Ephesians 6 verse 12. Kailangang makita po ninyo ito. For we wrestle not against flesh and blood, but against, number 1, principalities, powers, rulers of the darkness of this world, spiritual wickedness. Kung titingnan po natin, ang pinaka-asungot dyan ay yung spiritual wickedness. Yan po yung nagdadala ng butlig. Yan yung nagdadala ng pigsa. Yan yung spiritual wickedness. Yan yung makulit na mga demonyo. Sabihin mo, salamat, nakadalo ako. And you have the power against those wicked spirit. Nakukuha niyo po? And then, principalities, powers, rulers of the darkness of this world. Ito po yung matataas ang antas. Principalities, ito yung mga pamunuan. Sa Region 1, Region 13, hanggang sa ARMM at sa CAR. Yan po yung mga principalities na namamahala doon. Powers, ito po yung mga may political power. And then, rulers of the darkness of this world. Ito po yung mga namamahala sa mga drug pusher, sa mga drug lord, sa mga gambling lord, at sa lahat ng mga lord na hindi katulad ng pagka-lord ng Panginoon. So the rulers of the darkness of this world. Kaya kailangang igapos mo yung mga diablong yon. Huwag kang matatakot. Gusto mo na yatang umuwi, huwag kang matatakot. Dahil nais kong iyong tayuan ang katotohanan ito, basta paniwalaan mong anakan ng Diyos at huwag kang matatakot sa diablo, sapagkat ang takot sa diablo ay talo na. Sa Acts 2:35, ano ba ang mga diablo? Until I make thy footstool.
ang mga dyablo ay gagawin ng Diyos na iyong tuntungan. Amen? Ano po ba ang footstool? Pag hindi ko maabot ito, ang dyablo ang aking tuntungan para maabot ko yung layunin ng Diyos sa aking buhay. Amen? So, Satan is my footstool. Tuntungan ko siya para sa tagumpay ng gawaing ibinigay sa akin ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, unawain mong mabuti, you have full power. Amen. You have the power and the authority. At makikita mo ang dahilan kung bakit takot sa iyo ang dyablo dahil ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Oh, ang Diyos po'y napakabuti. Sabihin mo sa iyong katabi, napakabuti ng Diyos. Hallelujah! Sabihin mo, napakabuti ng Diyos! Sa Luke 10:20, ano ang sabi ron? Notwithstanding in this, rejoice not. And huwag kang magyayabang kapag ang dyablo ay sumusunod sa pangalan ni Jesus na iyong binanggit. Magpakumbaba ka. That the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Ano ang ikagagalak mo pag lumalayas ang mga demonyo? Lord, salamat sa katibayan, pangalan ko nakasulat sa aklat ng buhay. Oh, purihin ang Panginoon. Amen? Pero bakit kaya sinabi ng Panginoon sa Matthew 7:21, yung mga nagpapagaling ng may sakit? Ito'y babala. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father, which is in heaven. What is the will of our Father in heaven? Ano po ang kaluban ng ating amang nasa langit? Dahil kung hindi tayo nabubuhay dun sa unang-una, ito po yung foundation. Kapag hindi tayo nabubuhay dun sa unang-una, at ano yung unang-una na pundasyon? Ito po yung rocky foundation. Ano yung unang-una? Kaya kailangan ikay lumalakad na unang-una dun sa matigas na patibayang bato. Sa huling talata ng 1 Corinthians 12, ito ay tinawag, hallelujah. Bear with me, dahil ito ay hindi ko titigilan hanggat hindi ninyo nakakamit ang kabuuan ng aral tungkol sa power and authority. Oh, hallelujah. Sa chapter 12, verse 51 o 31, ano ang sabi ron? 1 Corinthians 12:31, but covet earnestly the best gifts, and yet show I unto you a more excellent way. Yet show I unto you a more excellent way. Excellent way to what? To receive the best gifts. And what is the excellent way to receive the best gifts? Ito po ang sasabihin ko sa inyo. Pag-ibig po ang excellent way. Hello? To receive the best gift, there is an excellent way, and that is love. 13:8. 1 Corinthians 13:8. Love never fails. But whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. So love never fail. Love never vanish. Love never stop. Love continues on forever. Verse 13. So this is the foundation, love. And now abideth faith, hope, love, these three. But the greatest of this is love. So what is the rock foundation of our faith? Love. So allow nothing to separate you from the love of Jesus Christ. The greatest command is to love God. Kaya kailangan araw-araw ang kaluban ng Diyos. Dahil pag ikaw po ay umiibig ng totohanan at tuloy-tuloy sa Diyos, hindi tataas ang kwelyo mo at hindi lalaki ang tenga mo pag gumagaling ang may sakit, sapagkat sa sandali na ikay magmataas, katulad ka na rin ng dyablo. Hello? Pride goes before a fall. Kailangan lang na makita kang nagpapalayas ng dyablo dahil ikay anak ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, ikay anak ng Diyos.
magpalayas ka ng dyablo sa pangalan ni Jesus. Amen? Kaya ka may pastor, lalapit ka doon sa iyong pastor. Baka naman yung pastor mo ang takot sa demonyo. Hindi dapat. Dapat ang pastor ang matatapang. Amen? At mata sa mata at mukha sa mukha, kinakaharap niya ang dyablo at sinasabi niya, dyablo, sa gilid ka dahil wala kang kapangyarihan, talunan ka. Face to face. Amen? Iyong sasampalin siya ng salita ng Diyos. Sang-ayon sa nasusulat, hindi tayo nagmamalaki. Sapagkat lagi tayong nakaluhod at nagpapakumbaba at humihingi ng kapangyarihan. Sisidlang ka ng lakas, pupunuin ka ng kapangyarihan kapag ikaw ay laging sumasamo ng kababaan. Sa Isaiah 57:13b, ikalawang bahagi ng verse 13. Isaiah 57:13, buhay ko po ito. When thou criest, let thy companies deliver thee, but the wind shall carry them all away. Vanity shall take them, letter B. But he that putteth his trust in me shall possess the land and shall inherit my holy mountains. Yung ikalawang bahagi, siyang inilalagay ang tiwala niya sa aking Diyos. Magiging kanya ang Pilipinas. At lahat ng kabundukan sa Pilipinas ay magiging kanya. Hallelujah! So let us possess the land. Let us inherit the holy mountain. The holy mountain is the Mount Zion. The holy mountain is the Temple Mount in Israel. But for us as Filipinos, our holy mountains are the prayer mountains. Our holy mountains are the mountains where worship and prayer is being performed. Hallelujah! Ang Mount Banahaw po ay sentro ng psychic power sa buong daigdig. Eh bakit inilagay ang ating prayer mountain ay sa Mount Banahaw? Dahil tayo ay may kapangyarihan sakupin ang lahat ng kapangyarihan ng mga dyablo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At huwag tayong yayabang at huwag tayong magmamataas. Kailangan sa pangalan ni Jesus, sasabihin natin nangyari ang lahat dahil sa pangalan ni Jesus. At mangyayari ang lahat dahil sa pangalan ni Jesus. Kaya kung hindi ka magbibigay ng oras sa Biblia, kung hindi ka magbibigay ng oras sa panalangin, kung hindi ka magbibigay ng oras sa pag-aayuno o pagdidili-dili, pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, you are powerless and weak kapag trumabaho ka sa maghapon without first going to the closet. Kailangan pong una ay kahit na makatulog ka, be still and know that He is God. Basta gumising ka, kahit madaling araw, huwag kang matatakot na baka ikay mapuyat. Basta gumising ka at kung makatulog ka uli, hayaan mong gisingin ka uli ng banal na Espiritu. Ang mahalaga yung iyong puso na ninanais mo na makipag-ibigan sa Panginoon. Kaya nga, nais ng Panginoon na gamitin mo yung kapangyarihan at kapamahalang nasa iyo. Gamitin mo yan sa pagpapagaling ng may sakit, gamitin mo yan sa pagpapalaya ng mga sinisiil ng dyablo, at gamitin mo yan sa iyong pag-unlad sapagkat may pangako ang Diyos, I will make your name great and I will surround you with my comfort. Ika'y gagawin kong pambihira at paliligiran kita ng aking kaaliwan. Kaya ang takot lang po ay sa Diyos. Sa 71:21, ipakikita ko sa inyo na ikaw ay gagawing dakila ng Diyos kapag ikaw ay nagpatuloy sa kanyang gawain. At ano ang gawain? Ang gawain ay para ating gawin ang ating katungkulan bilang saserdote. At ang sabi po, ano ang tinuran kong talata? 71:21 ng Psalms. At ang sabi po ron sa 71:21, thou shalt increase my greatness and comfort me on every side. Ang sabi ni Haring David, iyong palalaguin ang aking kadakilaan at ako'y aaliwin mo sa bawat paligid. At bakit mangyayari ito? Balikan natin ang tipan ng Diyos kay Abraham sa Genesis 12.
Hindi po tayo naghahaka, hindi po tayo nagbabaka sakali ang linalakaran natin buong katotohanan. At ang sabi po sa 12:1, Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, and unto a land that I will show thee. Ito ang covenant ng Diyos, verse 2. So una, I will make of thee a great nation. Yun ang unang pangako ng Diyos kay Abraham. Pangalawa, I will bless thee. Pangatlo, I will make your name great. Pang-apat, thou shalt be a blessing. So if you are filled with the Holy Spirit and you use the power and the authority given to you by Jesus Christ, ikaw po'y magiging pagpapala, hindi pabigat. Sabihin mo sa iyong katabi, gamitin mo ang kapangyarihan ng banal na Espiritong nasa iyo para hindi ka pabigat. Ikaw ay pagpapala, ikaw ay pampagaan, hindi pampabigat. Amen? Hallelujah. So, 4 na pangako ng Diyos. Sa verse 3, ang panlima. Ano ang sabi ron? And I will bless them that bless thee. So, sumumpa ang Diyos dahil nasa iyo ang pagpapala at tipan ng Diyos kay Abraham, yung magpapala sa iyo, pagpapalain ng Diyos. At yung susumpa sa iyo, susumpain ng Diyos. At bakit gagawin ng Diyos ito para ang lahat ng pamilya sa buong lupa ay mapagpala? Amen? Sa pamamagitan ng tipan ng Diyos kay Abraham at ang tipan ng Diyos kay Abraham ay para sa lahat ng nakipag-isa kay Kristo. Kaya nga po sa kabuuan, ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Sapagkat marami ka nang naidalangin at gumaling sila. Hindi mo lang namamalayan pero gumaling sila. Nakita ka lang nung malayo mong kamag-anak, lumakas ang kanilang loob. Why? Because of the presence of the Holy Spirit in your life. Nakikita ka sa edad mong yan, sa edad kong ito, at nagugulat sila sapagkat ikaw ay maligaya pa rin at ikay malakas pa rin kahit na nabubuhay ka lamang sa pension. Kaya unawain mong mabuti, nasa iyo ang kapangyarihan. Amen? Gamitin mo ang kapangyarihan yan para sumunod signs, wonders, and miracles. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries.